Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Video. Ngayon po may video po tayo na balita ngayon at talagang napapailing ka sa dami ng congressman na sangkot dito at pinangalanan po ito ni Mr. Diskaya. Nasa inyo na lang po kung maniniwala kayo o hindi. So, ito pong balita mula sa ABS-CBN News. Ito po yung cover mula doon sa hearing ng tinatawag nating anomalya sa flood control. Sige, panoorin na po natin at nang makita natin sabay-sabay. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25%. So malaki 25%, no? Halos kung meron kang budget na 100 sa isang may pabibili sa'yo, may papagawa ka sa 100, kukunin yung 25% nun kulang na, no? Ang laki ng apekto nito sa isang project. Hindi yun na halos makukumpleto. Tuloy natin. Naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina. Wait po, no? Ang pagkakalam ko dun sa pinanggit na kanina, Congressman Ataide, tiyata yung artista, no? Na sangkot pala siya, no? Ito si Ataide. Kakalungkot at pero hindi po natin huhusgahan ito kasi sinabi lang niya ng mga kasangkot, no? So nasa inyo o nasa akin kung maniniwala kayo o hindi, no? Ito nga ay reaction video lamang, no? May nilabas siyang mga pangalan ng mga congressman at napakarami ito. So, comment po kayo dyan sa comment box kung naniniwala kayo sa kanya o makatotohanan ba yung sinasabi niya. Sige, tuloy natin. Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo,
District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Oops, Martin Romualdez, ano? Kung totoo to, Ginoong Presidente PBBM, anong gagawin natin dyan? Ikaw ang nagpasabog ng ganito, di ba? So, kailangan aksyonan mo ito, walang kamag-anak dito. Nabanggit. Kung totoo, ha? Di pa natin hinuhusgahan. Kung totoo, dapat itong mga binanggit niyang pangalan, managot yan sa batas, ano? Dahil nakakahiya, no? Mga mambabatas, pero sila pala itong mga tiwali, no? Kung totoo. Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Grabe, no? 30%? Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Mem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesipikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. Oops, hanggang dito na lang po tayo, no? Kasi ang natin dito, yung isiniwalat ng mga pangalan ng congressman, ano? Grabe. Sa tingin nyo ba, totoo yung sinabi niya? Kung kasi ako po ang tatanong parang laglagan na yan, no? Nakita naman natin sa interview sa kanila ni Julius Babaw noon na
Itong si Pacifico, galing ito sa hirap wala naman siyang ano. So, kung yumaman sila sa ngayon at mayamang-mayaman sila sa ngayon, hindi mo pa rin masasabi nga makapangyarihan silang tao dito sa atin sa Pilipinas. Lalo na politika babanggain mo. So, bilib ako dun sa lakas ng loob niyang magbanggit ng mga pangalan at isiniwalat niya. Ang tanong kung may protection ba siya para sa sarili niya, para banggitin niya yung buong pangalan na yon. Kung kayo ba ay nasa lugar niya, babanggitin niya ba yung pangalan na yun basta-basta na lamang at mandadawit ka ng mga pangalan na wala namang kinalaman? So, maaaring yung mga binanggit niya, may kinalaman yon. Yun yung aking opinion. Pero, hindi natin ganun hinuhusgahan. Kasi ito, side po ito ni Pacifico Diskaya. So, kailangan magsalita dito lahat ng mga congressman na dadawit dahil pinangalanan niya. Dapat mag-explica sila. So, siyempre, alam natin na magiging reaction dyan. I-deny nila yan. Kaya sa akin, ang desisyon nito sa taong bayan na kung yun dapat bang tanggalin na sa posisyon o hayaan sila dyan. Parang ganito yan hindi naman tayo pinanganak kahapon na para hindi natin malaman kung may kinalaman ba talaga sila o wala. So, kayo po, ano ba ang inyong palagay? May kinalaman ba talaga ang mga binanggit na pangalang congressman o wala? So, i-comment nyo po dyan sa ating comment box. Maraming salamat po.